Sino mga binuhay ni Kristo dito? Amen. Yan. So, sa napag-aralan natin dati, di ba? Sabi sa verse 1, hindi ko ata naisulat yan. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin niyong makamtan ang mga bagay na sa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So yun yung unang chapter 3 verse 1 na sinasabi dyan ni Pablo sa mga taga-Colosas na binuhay kayong muli. Ano yung pagkabuhay nila? Hindi yun sa namatay, binuhay muli sila sa ng Panginoon sa Espiritu. So, kasi nga, di ba, nung nagkasala si Adan at Eva, hanggang sa panahon ni bago dumating si Jesus ay patay ang spiritual ng tao. Espiritu ng tao patay. Nung pinanganak si Jesus at namatay siya muli, namatay siya, nilibig, nabuhay na muli, at umakit sa langit muli, ay pinadala niya yung kanyang bayan na espiritu dito. Nasabi, sino mang maniwala kay Jesucristo, bilang Panginoon ng tagapagligtas, siya ay nabautismo na rin ng banal na espiritu. So, nabuhay muli yung ating espiritu. So, ng manampalataya kay Jesus ay nabuhay ang kanilang mga espiritu. Kaya yung sinasabi ni Pablo na binuhay muli yung binuhay kayo muli ng Panginoon. So dito sa patuloy na pag-aaral natin, merong title, ang tungkulin ng mga binuhay na kasama ni Kristo. So mula dyan sa Colossians chapter 3, sige, basahin po muna siguro natin. Colossians 3, chapter 18, to 4, 1. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalipitan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay sapagkat kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo upang hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong mga amo dito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin ninyo, gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Sapagkat nalalaman ninyo, may tatanggapin kayong pamana bilang gantimpala mula sa Panginoon. Ang Kristong Panginoon ang inyong pinaglilingkuran. Ang sino mang gumagawa ng masama ay pag-usahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaguran. Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa inyong mga alipin. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Amen. Naintindihan nyo?
Yung mula kanina. Dali lang intindihin, ano? So, uwi na tayo. Ang dali lang intindihin eh. Mga babae, pasok kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang nararapat gawin nila manampalataya sa Panginoon. Ang bilis maintindihan, ano? Kaya ano muna? Sige, ano natin, anglayin natin. Bilis na to. Meron tatlong bagay na tinuturo dito dyan sa binasa natin. Ano yung una? Ayan. Mga tatlong bagay na tinuturo dito, mag-asawa, mga anak at magulang, at mga alipin at amo. Mag-asawa, mga anak at magulang, mga alipin at amo. Kung merong sa Panginoon, merong Trinity na tinuturo, dito rin sa buhay, meron din yung tawag na Trinity. Kaya merong tatlong katuruan para sa tao. Sa mag-asawa, mga anak at magulang, mga alipin at amo. No? So, bakit inutos ni Pablo yan sa church? Bakit niya inutos yan? So, yung bago natin sagutin yan, yun nga, yung kaninang binasa natin, di ba? Yung Colossians chapter 3, na binuhay na tayo muli ng Panginoon. Kaya sabi niya, hanggang sa verse 3, no? Binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya sikapin niyo makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon nyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makabundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, isang katunayan o katibayan na ang isang tao ay binuhay na muli o born again ay una, ayan. Ang katunayan ng isang tao ay born again. Una, papatayin niya ang masasamang nais na kanyang laman. Papatayin niya ang masasamang nais na kanyang laman. Makikita natin yan sa verse 5 at saka sa verse 8. So, ano sabi doon? Kaya puksain na ninyo ang anumang kabuluhang nasa isip ninyo, ang sasyat ng moralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katubas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito, galit, poot, sama ng loob, paninira sa kapwa at kalaswang pananalita. Diba? So, napag-aralan natin, kung natatandaan nyo, itong kasakiman, nakatumbas rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung greed. No? Greed, hindi lang sa pera. Hindi lang maraming mga bagay. Kung ano yung mga bagay na nadidistract sa'yo. Nakaka-distract sa'yo para sambahin ang Diyos. So yan, ano ng mga bagay. So, ano sabi diyan, kung gusto mo patayin yung laman mo, you do not want to live in sin. Tama mali? Tama o tamang-tama? Kung gusto mo patayin yung sarili mo, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Tama, di ba? Kasi nga, ikaw ay, tayo ay, tayo ay born again na. Ang pangalan ay dito, ba't
Isipin, alam niyo mga kapatid, ang ganda nitong pag-aaralan natin na to. Kaya, yung mga wala rito, sayang ano. Pero meron namang ano dyan eh. So una, papatayin niya ang masamang nais ang kanyang laman. Kung ikaw ay tunay na born again, yung laman mo, lahat ng yan, mga pagkanais mo, lahat ng isip mo, masamang isip mo, gawain mo, lahat, everything, ugali, kahinaan, papatayin mo yan. Kasi nga, ayaw mong, hindi ka na dapat mapuhay sa kasalanan. Kasi binago ka na nga eh. Di ba? Kasi merong iba na, merong iba na sinasabi lang na sa bibig, born again. Pero pag nakita mo sa buhay, wala. Di ba? Tanungin lang, sino si Jesus? Hindi mo sagot. Kung sino? O di ba? Sabi ko, born again ka eh. Yun lang, hindi mo masagot. Kaya mahalaga po yung ating ito. Mahalaga po yan. Discipleship natin. Sa una yan, no? Pinapatay yung masamang nais ng laman para isang katunayan na isang tao ay born again. Pangalawa, mahal mo ang iglesia. Mahal mo ang church. So, mahal mo ang church. Yan, sabi dyan sa verse 12 hanggang 14. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa at mapagkawalan kayo kung may nanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. So, ayan, yung lesson natin last week, no? So, ang tanong doon, bakit kinakailangan merong kanyan lahat ng mga ugali na yan? Kung natatandaan yung pinag-aralan natin last week, bakit kailangan merong kanyan? O ang isang born again ay meron niyang ganyang ugali? Kung natatandaan nyo. Bakit? Wala. Ay, naku. Oh, yan na tayo. Sayang ang boses ko rito. Bakit? Ba't kailangan meron yan? Sa church, bawat isa sa atin, bakit kailangan may ganyang ugali? Dahil, ano na? Kaya meron yan, dapat na tayo bawat isa meron yan. Kasi iba-iba po tayo ng ugali. Di ba? May sasama loob dyan, di lang mapansin, sasama loob. Ay, ako na umatid, di ako kinausap ni Kuya, ganda ni brother, di ako nakakatid. O kaya, hindi lang nakamayan. Ay, pastor, hindi ako nakamayan, hindi na ako atid. Tampo na ako. Ganun ba? Tampo, sama loob, diba? Hindi maiwasan yan mga kapatid sa church, meron yan. Kaya merong tangge ugali para paging ganyan nga eh, di ba? Ma-develop. Kasi nga para makilala natin ang isa't isa. Kaya meron yan. Hindi tayo pare-pareho. Di ba? Pero si Nestor, parehas ba ugali niya ni Paulo? Parehas ba ugali? Sino mas mabait sa inyo? Sino? Akala ko si mas mabait sa inyo dalawa eh. Di ba? Oh, yeah, so yan, no? Okay. Kaya meron yan. So, mahal mo ang church. Pangatlo, ano? Naghahari si Kristo sa kanyang puso. Oh, makikita natin yan sa 15 to 17. Pagharian ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay na mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Hayaan ninyong manahan ng lubusan sa inyong mga puso ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual
ritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At ano man ang inyong gawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus na may pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ayan. So, iyan naman ay yung testimony mo. Nakikita sa'yo na buhay si Kristo. Naintindihan nyo? Kasi nga, yan ang mga gagawin mo. Diba? Aawit ka. Diba? Pero hindi yung aawit ng paulit-ulit. Kung aawit ka, tapos, ano pa, babasa ka ng salita niya. Diba? Maraming mga, yung mapapagamit ka sa church. Diba? So, marami pong mga pamaraan. Kaya, so, yan yung mga katunayan ng isang ay born again mo na papatayin mo yung yung mga masamang gawain mo. Masamang ugali, mga kainaan, patayin mo. Pangalawa, mahal mo ang church. Pangatlo, si Kristo ay nag-ahari sa'yo. Nakikita sa'yo na buhay si Kristo. So ngayon, ang tanong naman, ano ba ang dapat gawin o dapat maging ugali ng isang born again na yan. Ano ba dapat ang maging ugali ng isang born again na mag-asawa, mga anak at magulang, mga alipin at kung ba meron din pala mga katangian yan. Sinasabi ni Pablo. So, ang sagot dyan muna, nasa verse 18. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Ako, ayan, pasakop. Alam mo, madalas ko narinig yung sinunong pa na laging sinasabi ng lalaki, lalaking asawang lalaki, esposang lalaki sa babae, na, sabi sa Biblia, pasakop ka. Pasakop ka sa akin. Yun ang, ano? Ayaw? Ayaw hinilin. Sabi din, pasakop. Kayo sa inyo mga babae, pasakop kayo sa inyo mga asawa. So yun, pasakop sa mga asawa. Ito yung nararapat. Ngayon, ano yung tanong na, ano yung sinasabing nararapat? Sa tingin nyo, ano yung nararapat? Kasi meron sa ibang translation yan, always. Submit always. Ang tanong, dapat ba? Anong pinag-aiba mo? Kasi pag always sinabi, lahat, di ba? Sa lahat ng bagay, everything. Ayun nga. Kaya itong nararapat na to, merong condition yan. Dalawa yan eh. Una, yung nararapat na sinasabi dyan, ito yan. Kung ano ang tutunin ng Diyos. Kumbaga, tama naman talaga na magpasakop yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Pero, doon sa sinasabing nararapat ay kung ano ang tutunin ng Diyos. Halimbawa ako, sinabi ko kay Ansinya, bili mo ako ng drugs dyan sa Skinita. Eh sabi, pasakop eh. Yung sabi na Biblia, pasakop ka daw eh. Papasakop ka, hindi? Ha? Hindi. Diba? Pagka sumusuway, pag yung gagawin mo, o yung ipagagawa sa iyo ng iyong mister, na makaka-apekto sa paglago mo sa Diyos, o sumusuway sa mga utos ng Diyos, pwede mo mong gawin. Pwede mo mong gawin. Mga bagay na
sumusuway. Yan, sumusuway. Pwede huwag kang sumunod. Baga, makakasira sa relasyon mo sa Diyos, pagagawa sa'yo, huwag kang sumunod. Ibawa, sabihin sa'yo, kasi sa church, karamihan babae ang umaatama. Buti rito sa atin, hindi ko alam kung mas marami. Babae na lalaki. Sa iba church, kasi karamihan babae, marami. Tapos, ang mga problema na sinasabi ng asawang babae na nasa church, minsan nangyari, wala, hindi umatin. Tapos, ipapalo up mo. Pastor, brother, kasi ng mister ko, umatin din. Yun po ang pagkakaiba. Magkaiba kayo ng paniniwala. Kasi, may paglalaki. Sabi siya, huwag ka lang umatin dyan, Kaya, mag-shota pa lang kayo, Jowa. Sunod yan sa'yo, sunod. Jowa pa lang sunod. Pag kinasal na kayo, ganyan, may mga kailangan akong ganyan. Pagkasal, hindi mo na makita sa church. Pag pinaglag mo, tinanong mo, ano nangyari sa'yo? Ayaw na akong payagan Paano na? Diba? So, sabihin, papasakot ka doon, susundin mo yung sinabi o hindi? Hindi. Bakit? Labag sa tunay ng Diyos. Labag yun makakasira yun sa relasyon mo sa Diyos. Tama mali. Tama ba? So yan yun. Tapos, kasi nga, yun yung sabi dyan nararapat, dinesign kasi ng dinesign ng Diyos ang family sa ganitong hierarchy. Yun ang isulat blackboard na whiteboard nandun Ang Diyos, ang husband, ang wife, tsaka children. Hindi po pwedeng ang Diyos, ang wife, ang husband, o ang children. Hindi rin po pwedeng ang Diyos, ang children, ang husband, o ang wife. O hindi rin po pwedeng ang Diyos, ang children, ang wife, tapos husband. Hindi pwede. Masyado hindi po pwede ang wife, ang husband, ang Diyos, children. Hindi po pwede. Nagets nyo? So ang tamang hierarchy po yan, o ang tamang design ng Panginoon ay sa pamilya ay ang God, the husband, the wife, and children. So ang tanong, saan nagsimula yung nagpasakop ang babae sa kanyang asawa? Saan nagsimula yan? Sa Genesis yan, chapter 3, verse 16. No? Kasi, sabi diyan, di ko na nasulat Ito yung sumpa ng Diyos sa babae. Sabi diyan, sa babae na may ito ang sinabi. Ang Diyos nagsabi nito, sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin at sa panganak sakit ay titiisin. Asawang lalaki, iyong nanasain, papasakop ka sa kanya't siya mong susundin. So doon nag-start yun, yung actually curse kasi yan. No? Kasi dati, hindi pa nagkasala si Adan Eva, patay lang sila Kasi ganun nga nangyari, isang palusa po yan, na talagang mapapasakop ang asawang babae sa lalaki. So, tingin nyo, bakit ganun ang ginawa ng Diyos sa sumpa sa babae? Bakit? Kasi
Ano? Kasi? Ha? Ayaw pa sa akin. Kasi? Ayaw pa sa akin. Pwede. Ano? Kasi ano? Kasi siya yung nasunod kaysa kay Adan. Ibig sabihin, ang unang under the saya, si Adan. Tingnan mo, kasi sarap hindi ako matay. Diba? Sinunod niya eh. Sinunod ni Adan. So, yung naging parusa sa babae. Masyado kang pala. Sige. Ito para sa'yo. Mula ngayon, ikaw susunod ka sa kanya. Ganon. Ganun yung, ganun yung nangyari. Actually, mga kapatid, biblical truth po yan. Yan po talaga yung katotohanan na ang lalaki dapat mamuno at ang babae support para maging maayos ang takbo ng pamilya. Merong yung babae yung kanyang support ng lalaki. Lagi siya sinusuportahan. Hindi tungkulin ng babae na manguna sa pamilya, kundi siya ay dapat support sa asawang lalaki. Diba? Kasi ang tungkulin po ng lalaki sa pamilya ay leadership. Diba? Leadership. Pero syempre, yun nga, sabi nga namin kanina, kung ito ang pinapagawa sa iyo ay makasira sa relasyon mo sa Diyos, huwag mo sundin. Huwag mo sundin. So, ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, yung mga mag-aasawa, pero yung mga single mom, ibang usapan nyo. Hindi kasama dito yan. Ba situation yun. Yung mga mananampalatayang mag-asawa ang pinag-uusapan dito. So, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Sabi doon, ngunit nais ko maunawaan nyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So, ayan. So, ano ang nilalarawan ng babae na pasakop sa lalaki? Merong layunin yan eh. Bakit ganyan yung disenyo? Kasi lahat ay may layunin, no? May purpose po ang Panginoon. So, makita natin yan sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Hindi lang kung nasulat ko ba yan? Wala, no? Wala? Sabi dyan, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag nagpapasakop ka sa inyong esposang lalaki, mga babae, o mga asawang babae, yung wife, para madali. Pag ikaw wife, nagpapasakop ka kay husband, para ka na rin nagpapasakop kay Kristo. Ganyan. Kasi yun yung sinabi, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Ito ay sapagkat ang asawang lalaki ay siyang ulo ng asawang babae tulad ni Kristo na ulo ng Iglesia at tagapagligtas ng katawan. Kung paano ang Iglesia ay nagpasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae ay magpasakop sa sarili nilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. So lahat ng bagay maliban sa kasalanan, tapos lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos. So yun malinaw? Okay. So ang tanong, bakit nagkakaroon ng struggle sa asawang babae o sa wife? Ba't nagkakaroon ng struggle siya sa pagdating sa
submission o sa pagpapasakop. Tingin nyo bakit? Kapag pagpasaway yung asawa, lalaki, no? Ano pa? Kapag ano? Walang pera. Mainit ulo. Wala ka pa dito pinagsasabi nyo. Ano pa? Ha? Ano pa? Kapag mali ang ginagawa, anong klaseng mali? Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tulad ng ano? Paglalasing. Mga bisyo. Oh. Ano pa? Family feud tayo. Wala. Ano? Tigas ulo. Labas ko na yung mga niya. Ano pa? Labas ko na yung mga niya. Kapag hindi nakikinig. Oh. Bingi? Bingi ba yun? Bingi? Headset. Oh. Ano pa? Oh, maaaring yung babae kasi, maaaring strong yung personality niya. Strong personality. Pangalawa, independent yung babae. Panay siyang, mga akong diktahan, gano'n. Kasi bata pa lang ako, kung naglalag, independent siya. No? Na-train siya nung bata siya, kabataan niya, walang sa paglaki niya. Ganyan. Ano pa? Hindi nakita ng babae yung mga Kristiyanong ugali ng lalaki. Sabi, pinag-usapan to, parehas Kristiyano ha. Yung pinag-usapan natin. Hindi makita nung si White yung Christ-likeness nung husband. Hindi niya makita. Ito yung huli. Ito yung huli. Yung lalaki batugan. Hindi siya kumikilos. Kumbaga passive siya. Wala akong ginagawa. Wala ang ginagawa sa buhay. Wala, maganda ka naman ang trabaho. Ganun ba? Ha? Inom ka lang. Inom ka. Walang ginagawa nga. Kain tulog. Yung kain tulog, no? Patugan nga eh. Oh. Kaya, kung isa, talagang maintindihan ko rin na si White, mahirapan talaga na magpasakop. Kasi yan, pati yung mga pinagsasabi nyo, no? Na sinabi nyo kanina, yan yung mga factors. Kaya masabi ko sa binasa natin kanina na si Christ, ang babae, pasakop sa asawa, kung dahil nga ito ay para ka nagpapasakop kay Kristo. Pero yun nga, pagka gano'n kasi ang iyong sitwasyon, kailangan talagang ipag-pray mo talaga. Mag-usap kayo. Actually, yun ang susi eh. Mag-usap kayo. Kasi pinag-usapan natin, parehas sa Kristiyano ito Yun nga, isipin ko, Kristiyano ka lalaki, katamad-tamad ka. Diba? Lagi babae ang kumikilos na ang ginagawa. Mahiya ka naman. No? Testimony. So, kailangan mag-usap. Yun ang susi dyan eh. To have a good relationship ay kailangan meron kayong yung nag-uusap kayo. Okay, sa verse, na tayo? 19. Ay, yan pala eh. Sabi ko yung pala eh. Verse 19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at tuwang ninyo sila ang pagmamalupitan. Ayan naman. Basta mga lalaki naman. Ano sabi diyan?
Alam na, alam na. Mahalin nyo ang inyong asawa at huwag nyo silang pagmamalupitan. Oh, diba? Kasi alam nyo nung kaya sabi mga lalaki, love your wives and lead them. No? Pag sinabi kasi mahalin mo, hindi lang basta mamahalin mo siya, kundi mahal mo siya, tapos nililig mo pa siya, dinadala mo pa siya kay Kristo. Sabihin, mas tinutulungan mo siya o tinuturuan mo siya na maging mas malalim pa sa pananampalataya. No? Kasi yung panahon dati, yung panahon ni Pablo, yung panahon nila, Greco-Roman times, ang mga babae, actually, wala silang ginagawa, walang karapatang mag-aaral, walang karapatan ng bumoto, walang karapatan magtrabaho. So, ang ginagawa lang ng mga babae, no, mag-aasawa, mga anak, mag-aalaga ng bata, at sa bahay na. Ganun lang. So, walang ginagawa. Pero sa knowledge, pagdating sa karunungan, kaalaman, walang alam ang babae. Ngayon, di ba? Yung mga babae ngayon talagang pagka-graduate, habang nagtatrabaho, nag-aaral pa. No? Nagmamasters pa. Kaya tulad yan, Roslan, magmamasters ka tayo eh. Tapos ng master, doctorate. Tapos mapangasawa ka ng neighbor. O diba? Diba? Kasi ikaw, siyempre, ito pinag-aralan mo, may standard ka. Ganun ba, no? Nagiging dominante. O kaya pagka, halimbawa, nagkatulungan kayo, ganyan yung kanina nangyari. Mahirapan magpasahod ng babae. Kasi marami siyang na-achieve. No? Ayan. So sinasabi dyan, mga lalaki, love your wives and lead them. Lead them. Yung dadalhin mo rin sila. Kung ano yung maturity mo, kailangan parehas kayo. Parehas kayo, tuturuan mo siya. Kasi meron mga asawa na babae na kunyari si husband, meron siyang nautunan. Tuturo niya kay wife. Sasabihin ni wife, hindi ko kaya na isipin niya, hindi ko di ba yan ang maintindihan? Nililito na ako eh, ganyan. Diba? Ang hirap. Pero ikaw mismo si wife, pero parang ayaw mo na matuto. Ginagawa naman ni husband. Minsan meron dyan na mga meron yan na mga buhay na kaya di masabi tuturo mo yung ito yung yan, wala akong alam yan ikaw na lang mo yung mga ganun pa di ba? Kumaga ano ikaw mismo magkaroon pa na initiative dito tuturuan ka na di ba? Paturo ka so lahat yan kumbaga mas important maganda nga yung ganun kasi di ba lalo na pagdating sa mga teaching di ba? Na ito tulad niya si Kuya Jess turuan niya si Ate Dayan na mga
yung mga napag-aaralan niya, tinutuloy niya. Yung ganun ba? Ngayon, kung hindi mo kayang intindihin, diba? Ikaw din mismo, sinabi mo rin na ay, ikaw, mag-aral ka din. Diba? Kasi, kailangan parehas kayo eh. Sumasabay dapat si White sa'yo. Pagdating sa maturity, dapat sumasabay si White. Parehas kayo. Kasi nga, pag nagkaroon kayo ng problema sa pamilya, di ba? Hindi kayo maghihilaan. Parehas kayong strong. Kaya iba kasi naghihilaan, di ba? Kailangan ng asawa, naghihilaan. Sabihin na nadadala siya sa establishment ng asawang lalaki. Isa naman yung babae ang mahahawa, yung lalaki mahahawa sa establishment ng asawang babae. Kaya kailangan sabay kayo. Strong. O ngayon, pag sinabi huwag pagmalupitan, ang ibig sabihin niya sa English kasi do not be harsh on them. Siyempre, sabi dyan, hindi mo may iwasan na merong may diskusyon, diba? Hindi mo mawala yan. Normal lang yan. Kaya ang ibig sabihin ng pagiging harsh ay para manalo ka lang sa isang argumento. Para manalo ka lang sa isang argumento, gagawin mo ang lahat para manalo ka. Kahit mali. Ano ba? Kahit makasakit ka. Yun, parang example. Kaya kasi kaming group chat ng mga kabatch ko ng high school, hanggang ngayon, nahilig yan mga yan sa inom. Ngayon, yung isa, lalaki, isang kaklase ko, kasi all boys ako nung dyan ako sa mountain na yung isa, nagkwento ko naman doon yung group chat namin na raw yung ng bahay. Nababahay siya. Sabi na isang kaklase ko na ba't ito ginawa yan? Kasi yung asawa ko, nagbabaak ng lalaki rin eh. Ano ba? Babawian lang. Ginantiyan mo. Pero, yung babae, yung asawa yung babae, kung huminto na, nahuli. Huminto na. Pero siya tuloy pa rin. Kung ngayon sinaluloy sa mga kaso, ba't ikaw tuloy ka pa rin? Hindi naman ako nahuli. Di ba? May nakatuliran. So, isa yun. Na isa yun yung sinasabing don't be harsh. Sinasabi ni Pablo Lennan na para manalo ka sa isang sitwasyon yung asawa, pakita mo ng mas ito yung supreme. Gagawin mo lang para kahit masaktan mo na siya. Yung gano'n ba? Siyempre, hindi naman yan, hindi naman Kristyano yan, di ba? Ito, pinag-uusapan natin, mga Kristyano ng mga asawa. So, yan yung ibig sabihin yan. Pwede tayo maging harsh sa kanila kapag ayaw natin ang kanila. Pinapayagan. Pinapayagan. Hinahayaan. Saan na yun? Pinapabayaan. Kapag pinapabayaan. Kapag pinapabayaan natin yung kanilang spiritual. Kaya nga yan, minahal ni Kristo ang iglesia,
ang pagmamahal niya sa tukoy dito, yung pagmamahal ni Kristo sa iglesia, binigay niya yung kanyang sarili. Kaya yung mga lalaki, bigyan natin ang buong pagkatao natin sa paglilingkod sa Diyos upang mapaglingkuran natin ang ating mga asawa, babae, bilang tungkulin natin as godly Christian men. Kasi binuhay na nga tayo hindi. Okay, so verse 20. Pagdating naman sa pamilya, ano sabi? Huwag kayong gumawa ng bagay. 20, what 20? Not 20. O 20, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. O mga anak naman to. Sa pamilya na to mga anak at mga magulang. Number 2, sundin nyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. So ano yung lahat ng bagay? Yung yung angkop sa kalooban ng Diyos. Yung hindi rin makakahadlang sa iyo sa paglago mo bilang Kristiyano. So kahit unbeliever, yung mga magulang mo, pasakop ka pa din. Bakit? Kasi ito ay, nakakalugod ito sa Panginoon. Pasakop ka pa rin. Pero kung ang inuutos niya sa iyo ay makakahadlang na sa paglago mo bilang Kristiyano o makakalabag na sa utos ng Diyos, pwede mo sabihin, mga tuwirang ka na hindi mo gagawin. Tumayo ka, mag-stand up ka dun sa paniniwala mo. So, pwede ka mga tuwiran. Basta, yung mga bagay na hahadlang sa'yo, mga pinagagawa sa'yo na hahadlang. Di ba, sabihin sa'yo sa kagulang mo, wag ka umatid dyan sa church na pinupuntahan mo, Ano gagawin mo? Pag sinabing gano'n, pagka umatid ka, hindi ako natitigan ng baon. Paano yun? Alam niyo ba, merong kwento, no story to Muslim to Muslim. Ito nangyari sa Mindanao. Meron isang bata, Muslim siya. Totoo nangyari to Muslim. Meron 3 araw na krusada na ginawa niya sa lugar nila. So, umatid yung bata. So, gabi yun Gabi umuwi yung bata. Sabi niya sa tatay niya, Tay, ang ganda ng pinta mo kanina. So, ayun, anak. Sabi ko sa pinata ko, si Kristo daw, ang Diyos at tagapagligtas. So, sabi ng bata na yun, bigla sinampal. Bukas mo ka ng akin doon, kapag umaten ka doon, gugulpihin kita. Sabi niya doon, ito pong araw-araw. Dahil baka, hindi makatis, ganda lang papakinggan niya Umaten ulit. Hindi, siyempre, gabi. Alam mo nga, yung tatay nag-aabang doon sa bahay, sa pintuan nila. Hindi na sinalubong siya ng tatay niya, tapos panay, binugbog. Binugbog yung tatay. Ay, binugbog yung anak, Tapos sabi, pag bukas, umatid ka pa dyan, susunugin ko na yung mga damit mo. Hindi yung ginawa na, hindi ba niya kailangan huling araw, umatid pa rin siya. O yung pagdating, sinulog nga yung damit. Sinulog. Tapos binugbog ulit. Kasi na yung bata, Pinigil nung nanay. Karding! Tama! Karding!
Bakit mo, hindi ka ba naawa sa bata? Sabi ganun. O then sabi, dinala sa ospital. Pagdala sa ospital, sabi ng nanay, dalawang anak, pag sunodin mo lang naman yung tatay mo eh. Hindi ka magkakaganyan. Alam mo sabi ng bata, Nay, Nay, asan po yung dugo ko yung damit kong may dugo? Kasi may dugo, idugo-dugo eh. Itinala ng nanay. Sabi niya, alam niyo, Nay, sabi niya sa napakinggan ko, si Jesus ay namatay daw siya, pinakot siya sa krus. Namatay siya para sa amin. Alam niyo, Nay, pag namatay ako may araw na ito, pagkata po kay Jesus, sasabihin ko, Jesus, ito namatay ka sa amin. Ako rin namatay ako para sa iyo. Alam niyo yung lalaki yung Muslim na yung pastor na ngayon yun. Pastor na. So, anong sinasabi doon? Yan nga, ang believer yung anak mo ay yung pag-ingay ng magulang mo, pero umahad lang yan sa paglaro mo bilang Kristyano, dahil handa ka dapat mamatay. Diba? Pwede yung hindi sumunod, hindi kasalanan sa Diyos yun. Kasi nga, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos eh. Na ikaw ay lumago. No? Kaya yung mga yung mga anak, so hindi natin magulang natin. Pero kapag ito ay pinag-uusapan na yung iyong mananampalataya, ay ibang usapan yun. Nag-gets nyo? So yun. O ngayon, yung verse 21 naman. Mga magulang, huwag nyo kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama na loob ng mga anak para hindi sila pag-ginaan ng loob. O ano ba yung mga pag-ginaan na loob? Sasama loob, diba? Magiging puot, magiging lumalalim yan sa isang tako, magiging bitter, grudge, tapos unforgiven, hindi ka na magpapatawad. So tanong, ano ba ang mga dahilan kung bakit ang mga anak ay nadi-discourage minsan? Anong dahilan? Kayo, anong dahilan? Bakit kayo nadi-discourage? Ano? Anong dahilan? Bakit kayo nadi-discourage minsan sa mga magulang niyo? Ha? Ano? Kayo kabataan ba? Hindi kasi natatanungin. Matatanda na sila eh. Hindi kayo na-discourage sa magulang nyo? Hindi sumasama loob sa magulang nyo? Hindi kayo nagagalit? Hindi kayo naiinis? O bakit? Ha? Dahil ano? Kakautos? Ay, yung tinutusan kayo? Ay, wow na, wow. Ano pa? Bawal na utusan? Sirpon pa ako eh. Utos ka na utos eh. Ano pa? Ano pa? Ano? Kaya hindi kayo hindi sumasama loob sa magulang nyo? Ay, magsinamaling. Simple yan. Kayo? Nestor. Kaya kayo? Paulo. O, si Ace. Ano kailan? Bakit sumasama loob sa magulang mo? Tumatakan din. Sumasama ba loob sa magulang mo? Tumatakan din. O, minsan, bakit? Pag? Tumatakan din. Lagi nang hihingi ng pera? O ano? Wala. Siguro sa
sa, ano? Siguro, so hindi ka pa sigurado. Sa... Nagawa nila po. Ano, no? Pag? Ayaw ay sumagot ka agad, tumatagal tayo. Ayaw sumasagot kayo, tapos na tayo kanina pa eh. Ayaw nyo, kasalanan nyo rin eh. Kaya naman hindi tayo naano sa oras eh. Nabigyan ko ng mic. Ayaw may sagot eh. Dahil saan ka? Kasi alam nyo, kaya ako nagkakalit ako interaction. Gusto ko kasi maintindihan yung inaaral natin. Kasi kung salita rito, wala mayayari. So ano? Dahil namatay ang tubig? Meow? Hindi nga, bakit nga? Sabi ko sumasama loob ko, minsan. O bakit? Umiiyak na o. Bakit nga? Isa lang, dali. Ha? Yan yung mga iba. Yan yung mga ibang dahilan. Dahil sumasama yung isa ng mga anak. Kasi Barison. Kaya eh. Ha? Yan. Buti pa yung anak ni aking Petra. Ang bait, ikaw. Ay, nako. Kaya ko. Bakit yung kapatid mo? Ang ganda ng mga grades. Ikaw, pero palakol. Ano ba? Ano ba? Ha? Ano? Ako, noon, ganito. Oo, noon. Ako, ganito. Ewan ko parang sarili mo sa kanila. Ako bata pa. Ganito. O ha, kayo ganyan na. Diba? Yung piso, paano pa kami? Kayo, 20. Malabot pa kayo. O ano pa? Maaaring ano? Sadyang malupit talaga yung magulang mo. So kaya ginagawa mo na lahat ng best mo, hindi pa rin sila kontento. Halimbawa, ikaw ay, ang grade mo, 95. Ano ba yun? High honor? High honor, 95. Sabihin rin, tatay mo, ay ano, kulang to, dapat to, 98, dapat to, 99. Diba? Lupit na. Parang wala ka ng mali. Dami naman expectation na. No? May ganyan ba kayong kakilala ng mga kaklase? Ganyan yung magulang? Yung wala satisfaction. 98 na yung score, gusto kailangan 100 ka? Diba ba si Einstein? Diba? Ano pa? Ito pangalawa, sadyang sobrang kulit lang talaga ng anak mo, ng bata, na yung magulang nakakapagsalita na kung ano-ano. Diba? Sa halimbawa yan, ako kami, yan ito si Kyle, Kuya Mike, bata yan. Grabe, magtangkong sa bata yan. Alam mo yan, iyak. Minsan napagalitan ko yan, sabi ko sa kanya, ay hindi pala yung hindi pala yung tanong niya, yung inano ko, yung nag-warning ako. Kasi siyempre, binabara sila, no? Sabi ko, kapag ka ikaw nag-shota ka, siguraduhin mong kayang buhayin. Tapos, pagka ikaw yun nga yung kasi sobrang kulit na yan, nasabi ko yun na, kung gusto mo nang umalis, bukas yung pinto. Bukas yung pinto. Kung gusto mo nang magsarili, kaya mo na, bukas yung pinto. Sabi ko, nasabihan ko ng gano'n. So yung mga gano'ng bagay ba?
na may nasasabi ka na nakakasama ng sa kasi sobrang ulit, sobrang yung sa'yo, yung tigas sa ulo, gano'n, di ba? Pinakapagsalita ka na ng mga. So, yun yung nagkakaroon ng sama ng loob yung mga anak. Ito na, 22-23. Para na naman to sa mga sa mga empleyado at saka sa mga employer. So, ang pinag-usapan dyan sa tatlong bagay, mag-asawa, pamilya, at work environment. So, ano naman sabi dyan? Gawin nyo ang Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa. Hindi lang dahil matamis sila at nais ninyo malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin niyo ito ng buong katapatan na paraang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Yan, para naman yan sa mga empleyado. Hindi man alipin, mga empleyado. Sino ba empleyado rito? Empleyado. Sige, empleyado. Boss kayo. So, empleyado kayo. Mga empleyado. Sabi dyan, ano daw? Sundin nyo lahat ng bagay ang mga amo nyo dito sa lupa. Pero yung sinasabi niya, sundin nyo lahat ng bagay, same pa rin yung kanina. Kapag may pinapagawa sa'yo na hindi na tama, ayaw mo sundin. Halimbawa, si Nestor, sabihin ni Roger, sabihin ni Kuya Roger, punta ka dun sa BAR. Malaki babayaran, bigay mo ng 20 million sa niya. Para bumababayaran natin. Gagawin mo, hindi. Ha? Gagawin mo, hindi. Pag sinabi niya. Ha? Gagawin? Gagawin daw niya, Sabi mo, magpasako, pero pagka pinagagawa mali, ay, mga tuwirang kayo. Pinag-drugs kayo, yung hindi. Oo, kaya sabi ni Roger kay Ace. Singutin mo ito. Singutin mo. Yes. Ha? Singutin mo, Ace. Singot. Kaya sabi ni Roger, Ace, singutin ko to. Singutin mo? Hindi? Paano pag pinasingot sa'yo, Biggs? Kasi kung pala, Kaya kasi, gawin natin yung merong takot sa Diyos. Bakit? Kasi gawin nyo ito ng buong katapatan. Kasi pag nagginito kayo sa inyong mga boss, parang na rin kayo naglilingkod sa Diyos. Ganyan. Kasi hindi natin madadaya yung ating amo, no? Kasi pagka tayo naging tapat sa kanila, tayo pagpapalain din ng Panginoon. Tulad ni Joseph, the dreamer. Lahat, ang daming naman sa kanya. Pero pinagpaalam siya ng Panginoon. Naging siya, pangalawang may-ari, pangalawang ruler ng Egypt. So, merong gantimpala. Pero hindi yung gantimpala ito ng pera, hindi pera. Ito yung gantimpala na yung gantimpala sa langit, yung inheritance. So, ano dyan? Kapag sinunod natin yung patakaran ng Diyos, ano mangyayari? Ay,
sinunod mo yung patakaran ng Diyos, meron kang gantimpala. Pero pag hindi mo sinunod, pag hindi mo pinakinggan, kung sinunod yung utos ng Diyos, ay parusahan ka. Kasi nga ang Diyos walang pinapaboran. Hindi pwedeng, papresyahan na ako, pwede na akong gumawa ng kasalanan. Hindi pwede yun. Okay. Last, sa mga amo. Mga boss, sinong boss dito? Mga boss-abos. Sinong boss? Ha? Isa lang ang boss dito? Isa lang ang boss? Si Joshua, boss? Boss din. So, ano sabi dyan? Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan kayo sa mga alipin nyo. Alalahanin nyo, mayroon din kayong amo sa langit. So, doon pagmalupitan yung mga manggagawa. Huwag mong dayain. Kaya huwag mong dayain. Yung underpaid. Marami yan, underpaid, no? Ano ba minimum ngayon? 700 na? Ha? 645. Pero may nagpapasahod. Sa mga pabrika, 300. Diba? Malalapit yan mga yan sa Diyos. Pag-dumating ang araw. So, kailangan maging tama. Fair tayo sa ating mga empleyado. Ano na tutunan natin? Basahin nyo na. Kasi lang tayo harap sa Diyos, gulo-gulo niya, gano'n na kayo, no? Gano'n na kayo. Kasi pag tinanong kayo, sagot kayo agad, agad tayo natatapos. Diba? Ito ang katibayan na binuhay ka ng Diyos. Ito ang katibayan ng binuhay ng Diyos. Una, mga lalaki, pangunahan ninyo ang inyong mga asawa, develop ng develop. Pangalawa, mga babae, magpapasama kayo sa inyong mga asawa lalaki. Pangatlo, mga anak, sumunod sa mga magulang. Pang-apat, mga magulang, huwag niyo sama ng loob ang mga anak. Pang-lima, mga alipin, huwag niyo dalayain ang inyong mga amo. At panghuli, at ang mga amo, huwag niyo mapagmamalputan ng inyong mga taupo. Kapag lagi tayo na ipagpatunayan sa Panginoon, madali na lahat yan sundin at gawin. May digmaan sa laman, pero sa tulong ng Espiritu Santo, walang imposible sa Diyos. Kapag ka kasi, halimbawa, sabihin mo, gusto mo namang gawin yung mga yan. Kung saan ka man dyan, kaya lang hirap ka. Ano gagawin ko? Saan ako magsisimula? Alam niyo, magsimula kayo sa pagbabasa ng Biblia. Kasi kapag ka ikaw ibabad ka sa salita ng Diyos, alam mo kung ano yung mga statutes ng Diyos. Alam mo na yung mga pwede gawin mo at hindi mo pwede gawin. Kasi ang Biblia, yan ang ating salamin. Kaya, ayan, in summary, ano ang gusto iparating ng chapters 3, from chapter 3 hanggang chapter 4, verse 1. Kapag ikaw ay born again, sundin natin yung tuntunin ng Diyos. All rules
and responsibilities na sinasabi ni Pablo sa chapter na yan ay gampanan natin. Ano pa ba yan? O yan, so sa buong chapter din yan, natutunan natin yung lifestyle ng pagiging born again. Mula chapter 3 hanggang 4 verse 1. So, para yan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Naintindihan nyo ba? Wala. Amen.